from the temple, and his disciples came to him for to show him the buildings of the temple. 2 kayo po. Jesus said to them, "See now all these things. Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down." And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be, and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world? Verse 4. And Jesus answered and said unto them, Take care that no one deceive you. For many shall come in my name, saying, I am wise, and shall deceive many. Verse 6. And you shall hear wars and rumors of wars. See that you be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes in divers places. Verse 8. All these are the beginning of sorrows. Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and ye shall be hated of all nations for my name's sake. Verse 10. And then shall many be offended, and shall be one another, and shall be one another. And many false prophets shall rise, and shall deceive many. Verse 12. Because iniquity shall have the love of many shall wax cold. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Verse 14, or together ready read. On And this this gospel of the kingdom shall be preached in all the world, for a witness unto all nations, and then shall the end come. Tayo po lahat ay muko, puri. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat Ikaw po ang aming Diyos na tapat. Ikaw ang aming Diyos na hindi nagbabago at patuloy mo po kami ginagabayan sa bawat sandali ng aming buhay. Salamat na kami po ay malaya nakakapag-aral na niyo po ba na nasalita. Salamat sa mga kapatiran na nagpapatuloy po sa inyo pong gawain at meron po desire na magamit at makapaglingkod po sa inyo. Nawa po Panginoon, sa mga panahong ganito, na aming nalalaman na malapit na ang iyong pagbabalik. Nawa, dagdagan namin ang aming pong paglilingkod at nawa po Panginoon, ilagay mo po sa aming puso ang kagalakan na patuloy ka naming sambahin sapagkat tunay po malapit na ang pagbabalik ng aming Panginoong Hesus. Malapit ka na naming makakasama at kay ganda at kay sarap pagbulay-bulayan na talagang kami po ay meron pong katiyakan ng langit. Nawa po Panginoon, ang kaligtasan na iyong pong kaloob sa amin. Patuloy namin bahagi sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kaibigan, kamag-anak, katrabaho, kaklase. Kami po ay naligtas. Naway laging namin tandaan na kami ay naligtas upang kami po ay maglingkod at ang kaligtasan ito ay ibahagi namin sa aming kapwa. Banal na Espiritu sa aming pong paglilingkod at pagbabahagi ng inyong banal na salita. Puspusin mo po kami samahan, gabayan, pagkalooban ng knowledge at wisdom, understanding, sapagkat wala po kaming magagawa kung wala po kayo sa amin. Muli, Ama, itago mo po ako sa inyong likuran. Wala akong ibang hangad, kundi patuloy na may taas ang iyong pong pangalan. Ikaw ang siya malulhati at maparangalan. Ibinabalik ko po sa iyo, Ama, lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang title po ng mensahe this evening, In Times Like This. In times like this, I need a partner. In times like this, brother and me. Mga kapatid, mga minamahal, nakikita natin sa mga balita at napapanood po natin sa balita na talagang nangyayari po sa ibang bansa ang mga kaguluhan. At katulad nga po ng binasa natin, sinasabi ng banal na salita ng Diyos na sinasabi po dito, And ye shall hear of wars and rumors of wars, see that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Verse 7, But nation shall rise against nation, and kingdoms against kingdom, and there shall be famines,
and pestilences, and earthquakes in diverse places. Mga kapatid, mga minamahal, hindi lamang po kaguluhan, hindi lamang mga digmaan, kundi tayo po ay nakakarinig ng mga lindol sa iba't ibang panig ng mundo. Tayo din po ay nakakarinig ng mga salot o virus sa mga balita. At ang mga ganitong kaganapan, mga kapatid, mga minamahal, ay nagdudulot sa mga tao at ilan din sa mga Kristiyano na sila po ay nangangamba, nagkakaroon ng takot sa kanila pong pamumuhay. In times like this, mga kapatid, mga minamahal, hindi po natin kontrolado ang sitwasyon. Wala po tayong kontrol sa mga bagay na nangyayari sa ating pong paligid sa buong mundo. In times like this, mga kapatid, mga minamahal, we need the Savior. Kailangan po natin ang ating Diyos, ang ating Panginoong Sus na tagapagligtas. Sapagkat siya lamang po ang Diyos na may kapangyarihan na tayo ay iligtas sa lahat ng oras. Siya lamang po ang Diyos na may kapangyarihan na tayo po ay gabayan, ingatan sa lahat ng dako. Mga kapatid, mga minamahal, minsan sa ating pong buhay, talagang kailangan po natin ang gabay, kailangan natin ang pag-iingat. Na minsan ito ay kahit hindi natin hinihingi sa Panginoon, ito po ay talagang Kanya na pong ibinibigay sa atin. Nandoon po lagi ang Kanyang pag-iingat, kaya talagang tapat ang Diyos sa Kanyang mga salita na sinasabi sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 3, "But the Lord is faithful, who shall establish you and keep you from evil." Sa ating panahon sa buong mundo, mga kapatid, mga minamahal, tunay po na talagang lahat sa bawat oras ay meron po nangyayari ng mga sakuna, meron po nangyayari mga disgrasya o aksidente. Pero sa ating pong buhay, tayo po ay Kanyang iniingatan at inilalayo po niya tayo sa mga aksidente o sakuna. Ito po ang kabutihan ng Panginoon. In times like this, huwag po tayong mabahala, fret not, mga kapatid, mga minamahal, sapagkat meron po tayong Diyos, meron tayong Panginoon na siyang nagliligtas sa atin sa bawat sandali. Mga kapatid, mga minamahal, ang Panginoong Jesus ay nandyan, naghihintay na tayo ay tumawag sa Kanya. Diba? Maaari ang ibang tao, ang ibang Kristiyano, maaari sila yung close sa mga matataas na tao, sa mga sikat na tao, o sila ay close sa mga politician. Pero sinasabi ko nga po, mga kapatid, mga minamahal, hindi namang masama na tayo magkaroon ng kaibigan na politics o politician. Diba? Hindi po masama na tayo po ay magkaroon ng kaibigang gobernador. Hindi po yung masama. Pero sana, ang ating pong pagtitiwala ay laging nasa Diyos, nasa ating Panginoong Sus. Sapagkat si Kristo lamang po ang may kapangyarihan na talagang tayo ay iligtas. Siya ang may kapangyarihan na i-provide lahat ng ating kailangan. Kaya nga po ang sabi dito sa Roma chapter 10, verse 13. Tingnan po natin ang ating pong mga Bible. Mga kapatid, mga minamahal, sa Roma chapter 10, verse 13. So sabi po dito sa verse 13, "And whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved." In times like these, we need the Savior, fret not. Huwag kang matakot. Meron tayong Kristo sa ating puso, sa ating buhay, na talagang siya ang nag-iingat sa atin. Hindi ko po kailanman sinasabi na magaling ako mag-drive. Di ba? Sa biyaya lamang po ng Panginoon, ako po ay nakakapag-drive ng 4 wheels. Sa biyaya lamang po ng Panginoon, ako po ay hindi na nadidisgrasya ngayon sa motor. Samantalang dati, lagi po ako nadidisgrasya sa motor. Nung ako po ay hindi pa Christian. Madalas na talagang twice a month, thrice a month, nadidisgrasya po ako sa motor. Pero ngayon, biyaya po ng Panginoon na talagang nandoon po ang kanya pong pag-iingat. So ito po mga talata na talagang ito po ay totoo. Tumawag ka sa pangalan ng Panginoong Hesus at ikaw ay maliligtas. Ikaw ay maliligtas. At buksan pa rin po natin ang ating po mga Bible sa Acts chapter 4, verse 12 and 13. Acts chapter 4, verse 12 and 13. Sabi po ng mga talata, mga kapatid, "Neither is there salvation
in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. 13. Now when they saw the boldness of Peter and John, and perceived that they were unlearned and ignorant men, they marveled, and they took knowledge of them that they had been with Jesus. So mga kapatid, mga minamahal, wala po talagang ibang pangalan na ibinigay dito sa langit. Kaya mga kapatid, kung darating sa iyong buhay na ikaw ay nasa gipit na kalagayan, kung darating sa buhay mo na ikaw ay nasa panganib, tumawag ka lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus at ikaw ay maliligtas. Nangyari po yan sa akin na talagang 2 beses po akong binangungot at ako po ay sigaw ng sigaw na sinasabi ko, tulungan niyo ako, tulungan niyo ako. At nung ako po ay nagkaroon ng kaunting ulirat na nasabi ko sa aking sarili, wala nga pala akong kasama dito. So nung malaman kong wala akong kasama sa bahay, sapagkat ako po ay mag-isa lamang sa bahay, ay isinigaw ko po ang pangalan ng Panginoong Hesus, Panginoong Hesus, iligtas mo ako. At nung ako po ay talagang binabangungot, ay nung may sigaw ko po ang pangalan ng Panginoong Hesus, unti-unting bumalik ang aking katawan sa pagkakahiga at natulog na ulit ako at nagising na lang ulit kinabukasan. At nung tumaas ang aking dugo nung ako ay high blood, maaring ako po ay tumawag kay Pastor Sosa, pero ang tunay na nagligtas sa akin ay walang iba kundi ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Nung ako ay nakahiga na sa sobrang sama ng aking pakiramdam, talagang wala naman akong magagawa. Hindi ko alam kung ano yung aking sakit. Hindi ko alam na ako'y high blood. So ako'y humiga at wala akong binibigkas na talagang, Panginoon, kung hanggang dito na lamang ang aking buhay, salamat. Mahalaga sa akin na ako'y nagamit at nakapaglingkod sa iyo. Walang problema sa aking Panginoon kung ako'y kunin mo na. So ganun pa man, salamat sa Panginoon. Binigyan pa rin ako ng lakas at ito po, sa biyaya ng Panginoon, nandito pa rin ako sa inyong harapan. Nakakapagturo ng salita ng Diyos at yun nga po, biyaya ng Panginoon kahit sabit-sabit ang aking pag-awit. Yun po ay hindi ko po tinanggihan na umawi para sa Panginoon sapagkat ito po ay pribilehiyo. Maaaring kanina nung practice, okay na. Pero sadya naman po, aminin ko po sa inyo kahit po sa choir. Dumarating na ako nandito na sa lahat. Pagtingin ko sa song sheet, ano ang tono nito? Nagtatanong ako sa aking sarili, ano ba tono nito? Nakakalimutan ko. So mga kapatid, mga minamahal, biyaya po ito ng Panginoon kung bakit ako po ay nandito pa rin sa inyo pong harapan at nagtuturo sa inyo ng salita ng Diyos. In times like this, we need the Savior, fret not. Kaya mga kapatid, hindi dapat naghahari sa ating buhay yung takot. Kristiyano tayo, may Diyos tayo, may Kristo tayo. Maaaring sinasabi ko, normal, matakot. Sapagkat nakakakita tayo ng mga bagay na talagang nakakatakot. Normal na matakot sapagkat tayo po ay nakakaramdam. Meron tayong pakiramdam. Pero mga kapatid, mga minamahal, hindi po normal na maghari sa ating puso yung takot. Kaya talaga nandito ang salita ng Diyos, nandito si Kristo, ang ating Panginoong Hesus, nagpapaalala sa atin, nagsasabi sa atin, fret not, fear not. O sabi nga dito sa mga talata, sa Matthew 24, be not troubled, huwag kang mabalisa, huwag kang mangamba, huwag kang matakot. Sabi ng talata sa Hebrews 13 verse 5, let your conversations be without covetousness and be content with such things as ye have. For he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. So mga kapatid, mga minamahal, ang lahat ng mga nakasulat dito sa Bible, mangyayari. Kaya hindi po tayo dapat matakot. Hindi tayo dapat mabalisa. Ito po ay patunay lamang na talagang ang ating Diyos ay tapat sa kanyang mga salita. Pangalawa mga kapatid, mga minamahal, not only we need the Savior and fret not, but also
In times like this, mga kapatid, mga minamahal, we need the scriptures. Kailangan po natin ang salita ng Diyos. Kailangan natin. Nakakalungkot, maraming Kristiyano pinababayaan ang pag-aaral ng salita ng Diyos na para bagang sinasabi nila, alam ko na yan. Narinig ko na yan. Para bagang sinasabi nila, hindi ko na kailangan yan. Mga kapatid, mga minamahal, hanggat nandito tayo sa mundong ito, kailangan natin ang salita ng Diyos. Kung bakit ito po ay nananatili hanggang ngayon. Bakit sinabi ng Panginoon sa kanyang mga salita, Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Sapagkat in times like this, we need the scriptures. Ang kailangan natin ay salita ng Diyos, hindi salita ni Kibuloy. Amen? Ang kailangan natin salita ng Diyos, hindi salita ng sinumang tao. Ang kailangan natin ay salita ng Diyos, hindi salita ng sinumang sikat na tao. In times like this, we need the scriptures. Ito ang ating kailangan. Sapagkat sa mundong ito, mga kapatid, mga minamahal, rampant ang mga false teaching, rampant ang mga false doctrine, rampant yung mga false religion. Kaya kailangan natin salita ng Diyos. In times like this, we need the scriptures. Kaya sana mga kapatid, mga minamahal, lagi natin basahin. Amen po ba? Kaya nga nandito yung utos. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. 2 Timothy chapter 2 verse 15, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Nakakalungkot lamang na talagang hindi mo na ito makikita sa maraming Kristiyano. Wala talaga tayong aasahan doon sa mga unbeliever. Di ba? Hindi natin maasahan sa mga unbeliever na talagang sila'y mag-aaral, na talagang sila'y makikinig ng salita ng Diyos. Unbeliever Di ba? Pero tayo na nagsasabing tayo Kristiyano, tayo na mga nagsasabing tayo mga anak ng Diyos, dapat maasahan sa atin na makita sa atin yung pag-aaral, pagpapahalaga sa salita ng Diyos. We need the scriptures. Rampant ang mga false teaching. Amen? At itong mga false teaching na ito, itong mga false doctrine na ito po ay risky. Delikado po sa mga tao. Baka pamaya kapag ikaw nabahagina ng mga false teaching na ito, maniwala ka. Amen? Madala ka. Hindi natin pwedeng sabihin, matibay na tayo. Hindi natin pwedeng sabihin, marami na tayong alam. Sabi ng Bible sa 1 Corinthians chapter 10, verse 12, wherefore, let him that thinketh he standeth take heed, lest he fall. Siya na nagsasabi siya'y nakatayo, mag-ingat, baka siya ay mabuwan. Kaya mga kapatid, hindi ko sinasabi sa inyong alam ko na ang lahat ng salita ng Diyos. Hindi ko sinasabi sa inyo, alam ko na ang Bible. No. Marami pa akong hindi alam dito. At habang binabasa ko po ang Bible, lalo akong na-amaze at marami pa akong natututunan dito sa salita ng Diyos. Kahit ako po'y graduate ng Bible Institute, kahit ako'y graduate ng Bible School, marami pa akong dapat matutunan sa salita ng Diyos. We need the scriptures. In times like this, we need the scriptures. And forget not the will of God. Forget not ang pagbabasa at pakikinig, pag-aaral na salita ng Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, in times like this, forget not the will of God. Oo, nakikita natin, maraming Kristiyano nagkukulang, maraming Kristiyano nagkakamali, maraming Kristiyano nagkakasala. Pero ito ba'y dahilan para pabayaan natin ang pag-aaral at pakikinig na salita ng Diyos? Ito ba'y dahilan para kalimutan natin ang kalooban ng Diyos? Mga kapatid, mga minamahal, in times like this, we need the scriptures and forget not the will of God. Huwag na huwag po natin kalilimutan ang kalooban ng Diyos.
na ito kahit pasama na ng pasama ang ating sitwasyon, pasama na ng pasama ang mundo, mapanganib na ang panahong dumarating, gawin pa rin natin kung ano ang kalooban ng Diyos. In times like this, kaya nga kanina sa lyrics ng aking inawit, you need the Bible. In times like this, you need the Bible. At sabi pa doon, be not idle. Huwag tayong maging tamad. So, ibig sabihin, in times like this, dapat makita pa rin sa atin talaga, ginagawa natin, ginaganap natin ang kalooban ng Diyos ni Kristo. Hindi yung, ay, malapit nang bumalik ang Panginoon. Magsasaya na ako, mag-i-enjoy na ako, pupunta ako ng mga lugar na gusto ko. Yun po yung mga unbeliever. Yun ang gusto ng mga unbeliever. Na kapag malapit na yung oras ng kanilang kamatayan, talagang magsasaya na lamang sila. I-enjoy yung kanilang buhay. Pero sa atin po mga kapatid, mga minamahal, kung dumating man sa atin ang kamatayan, forget not the will of God. Ito po ang ginawa ni Apostol Pablo. Kitang-kita na ni Pablo ang kanyang magiging kamatayan. Pero sinabi pa rin ni Pablo sa 2 Timothy chapter 4 verse 6, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight. Kitang-kita ni Pablo ang kanyang kamatayan, pero ano sabi niya? I have fought a good fight. Nakipaglaban siya ng mabuting pakikipaglaban. Mabuti, hindi masama. Kaya mga kapatid, mga minamahal, maaaring pasama ng pasama ang tao. Pasama ng pasama ang mundo. Mapanganib na ang mundo. Pero dapat makita pa rin sa atin, patuloy natin ginagawa ang kalooban ng Diyos. I have fought a good fight. Kaya kung ginawa man tayo ng masama, huwag natin gagantihan ng masama. Gantihan pa rin natin ng mabuti. I have finished my course and I have kept the faith. So mga kapatid, mga minamahal, in times like this, we need the scriptures and forget not the will of God. Forget not. Maraming Kristiyano ngayon, nasan sila ngayon? Prayer meeting. Alin na mas mahalaga sa kanila? Ano mas mahalaga sa kanila? So salamat, nandiyan pa rin si Brother Edwin, kahit busy na yan sa school. Diba? Salamat na nandito pa rin si Brother Luis, si Sister Ruth. Diba? Lahat tayo ay may mga problemang pinagdadaanan. Pero ganun pa man, sila ay nandito pa rin at nais pa rin na magamit sa gawain ng Panginoon. In times like this, we need the scriptures. Kaya nga po ito iningatan ng Diyos na hanggang ngayon, nandito, heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Diba? Talagang iningatan po ito ng Diyos ang kanyang mga salita, sapagkat ayaw nga po ng Diyos na tayo maging mga mangmang, ayaw ng Diyos na tayo maging ignorant, na para pagdating sa kanyang paghukom, wala tayong may dadahilan sa kanya. Amen? Wala tayong may dadahilan sa kanya. Sapagkat nandito ang kanyang salita, kailangan basahin ang kanyang banal na salita, kailangan isabuhay ang kanyang salita, kailangan ipakita natin na mayroon tayong good testimony. In times like this, we need the Savior, fret not. We need the scriptures and forget not the will of God. Mga kapatid, mga minamahal, maraming Kristiyano ngayon, sa halip na magpasa, mag-aral ng salita ng Diyos, inuubos ang oras sa paglalaro sa cellphone. Diba? Malay na, buti hindi nangangawit ang kanilang daliri. Huwag naman sanang mahipan sila ng hangin, di ba? Na kahit napitawan na yung cellphone, ay ganoon pa rin ang ganun yung kanilang daliri. Sana huwag naman. Di ba? So mga kapatid, mga minamahal, ang ibang Kristiyano naman, sa halip na talagang makinig ng salita ng Diyos, mas binibigyan nila ng oras ang mga pelikula, mga teleserye, o
Or ang iba naman po mga kapatid, mga minamahal, mas binibigyan nila ng pansin at pagpapahalaga yung pakikipagkwentuhan. Or mas binibigyan nila ng halaga yung kanilang sarili. Amen? Kaya nga masabi po ng Bible sa 2 Timothy chapter 3, verse 2, for men shall be lovers of their own selves. Ito na po ang tao ngayon. At maging mga Kristiyano, ay sila po ay lovers of their own selves. Gusto nila sila yung sikat. Gusto nila sila yung mapansin. Kapag hindi na napapansin, nagtatampo. Diba? Kapag hindi na napapansin, ay nagtatampo. Mga kapatid, mga minamahal, in times like this, we need the scriptures. Basahin po natin. At sana kung nakakapakinig po tayo ng mga preaching sa YouTube, nakakapakinig tayo ng mga preaching sa Facebook, sana suriin po natin kung talagang tama ang kanilang preaching. Kung talaga bang tunay na nandito sa salita ng Diyos. Kaya nga po tayo binigyan ng Bible. Amen? Kaya lamang sana yung mga kapatiran talaga ay laging dala ang Bible. Merong mga Kristiyano sumasamba, walang dalang Bible, cellphone ang dala. Mga kapatid, mga minamahal, in times like this, we need the scriptures and forget not the will of God. Last, mga kapatid, mga minamahal. Ang sabi po dito sa Matthew 24 verse 14, tinan po natin ang ating po mga Bible sa verse 14. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. In times like this, mga kapatid, mga minamahal, we need soul winning. We need soul winning. Kailangan po natin mag-akay ng kaluluwa. Babalik na si Kristo, mga kapatid, mga minamahal, at sa kanyang pagbabalik, ang kukunin lamang po ni Kristo ay tayo na mga sumampalataya sa Kanya. Sumampalataya kay Kristo na si Kristo ang ating Panginoong tagapagligtas. Sumampalataya kay Kristo na si Kristo ay namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay. Kaya mga kapatid, mga minamahal, in times like this, we need soul winning. Kailangan po natin ipagpatuloy ang pag-aakay ng kaluluwa. Huwag po natin pabayaan ang pag-aakay ng kaluluwa. Kung meron po tayong pribilehiyo na makapagbahagi ng salita ng Diyos, atin pong samantalahin. Redeeming that time because the days are evil. So samantalahin na po natin ang pagkakataon na talagang makapagbahagi tayo ng kaligtasan. Sapagkat ang dami pong false hope of salvation na nagkalat sa mundo. Amen? Ang dami pong false religion na nagkalat sa mundo. 4,000 religion meron po sa buong mundo. At isa nga po sa mga false hope of salvation, maling pag-asa ng kaligtasan, ay yung sinasabi nilang church membership. Wala po sa Bible, wala pong binanggit sa Bible na ikaw ay umanib sa isang reliyon, na ikaw ay umanib sa Baptist para ikaw ay maligtas. Yan po yung isa sa mga false hope of salvation. Maling turo, maling aral ng kaligtasan. Ang nabasa ko po dito sa Bible ay talagang pananampalataya. Manampalataya ka kay Kristo at ikaw ay maliligtas. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, for by grace are ye saved, through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. Acts 16, 30-31, Sirs, what must I do to be saved? And the apostle said unto him, believe on the name of the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thy house. Lahat po na sinasabi po dito sa Bible ay sa pananampalataya.
Hindi po sa pag-alib sa baptist. Baka mamaya ituro nyo ha, umanib ka sa amin sa baptist. Maliligtas ka. Maliligtas ko. Siya'y mananampalataya. Diba? Mga kapatid, mga minamahal, false hope of salvation, church membership. At isa pa pong false hope of salvation ay yung obedience or good works. Hindi po masama ang gumawa ng mabuti. Hindi po masama ang pagsunod sa mga kautusan. Talagang obedience is necessary. Obedience is essential. Pero wala po akong nabasa dito sa Bible na sumunod ka sa mga utos ng Diyos at maliligtas ka. Wala pong ganun. Ay napakarami ng utos ng Diyos. 603 according to Judaism religion. At according to one study pa, ayon sa isa pang pag-aaral, 1,000. Ganun po karami ang mga utos ng Diyos. Pero yun nga po, sabi nga po ni Kristo, it is finished. It is finished. Biruin nyo kung hanggang ngayon, tayo po'y magpapatay ng tupa para tayo maligtas, para tayo matubos sa ating mga kasalanan. Diba? Baka pamaya magsawa ka na. At yung pare, diba, na maghahandog nito doon sa altar, baka pamaya, ikaw na naman. Diba? Baka yun na sabihin sa atin, ikaw na naman. Hindi pa ba naubos ang tupa nyo? So mga kapatid, mga minamahal, tinapos na po yun ni Kristo. It is finished. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, wala po akong nabasa sa Bible na sundin natin ang mga utos ng Diyos para tayo maligtas. Ang sabi po ng Bible, susundin natin ang kanyang mga utos kung iniibig natin siya. If you love me, keep my commandments. Yun po ang utos ng Diyos. Hindi po niya sinabing, sundin nyo ang aking mga utos at kayo ay maligtas. In times like this, mga kapatid, mga minamahal, we need salvation. We need soul winning. Kailangan po natin mag-akay ng kaluluwa. And forsake not our assembly. Huwag po natin pabayaan ang pagtitipon. Dapat ito yung panahon na ibigay natin ang ating the best. Para bagay sa basketball, kapag last 2 minutes na, di ba? Kapag last 2 minutes na, dapat talagang ibinibigay yung the best. Talagang si Tek Porsigido, tumitindi ang depensa ng mga player. Di ba? Hinihipitan nila sapagkat gusto nilang manalo. Last 2 minutes na, kakunti na yung oras. Kaya mga kapatid, mga minamahal, in times like this, we need soul winning. Forsake not our assembly. Huwag po natin pabayaan ang ating pong pagtitipon. Ibigay na po natin ang ating pong the best. Mga kapatid, mga minamahal, ay yung ibang Kristyano, pakuya-kuya-kuy pa. Yung ibang Kristyano talagang nagpapabaya pa. Ay, hindi naman totoo yan. Matagal pa namang bumalik ang Panginoon. Wala namang binanggit sa Bible kung kailan naman babalik. Yun nga po nakakalungkot. Walang binanggit sa Bible, baka pamaya dumating ang Panginoong Jesus, tulog ka. Diba? Baka pamaya dumating na ang Panginoong Jesus, hindi mo pa nagagawa ang kanyang kalooban. So mga kapatid, mga minamahal, in times like this, we need soul winning. Huwag po natin pabayaan ang soul winning, ang pag-aakay ng kaluluwa, and forsake not our assembly. Kapatid, mga minamahal, maaaring dami ngayon sa panahon ngayon na talagang nanlalamig sapagkat nakasulat naman po dito sa Matthew 24. Tingnan po natin ang ating pong Bible. Sa Matthew 24 verse 12, and because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Kaya mga kapatid, ang daming Kristiyano na talagang ang kanilang pag-ibig kay Kristo, ang kanilang pag-ibig sa gawain ay malamig pa, diba? Siglamig pa ng yelo. So mga kapatid, mga minamahal, dapat ito yung panahon na ibigay natin ang ating the best.
huwag na po natin pabayaan ang ating pagtitipon, ang prayer meeting. Nakakalungkot na kahit sa churches, pinapabayaan ng mga Kristiyano ang prayer meeting. Kaya nga po, sana makita ng mga kapatiran, bakit si Brother Luis nandoon prayer meeting? Bakit nandoon si Micaela? Bakit nandoon si Romel? Bakit nandoon si Syra? Prayer meeting, anong ginagawa nila? So mga kapatid, mga minamahal, wala naman po pinipili yung prayer meeting. Kahit anong edad ng isang Kristiyano, welcome dito sa prayer meeting. Amen? Kaya sana yung mga bata na nandito, katulad po ni Pop Precious Amber, di ba? Ilang taon pa lamang to si Precious Amber, pero every prayer meeting ay nandito. Amen? So, doon nga po sa Lemery, last time, Miyerkules, si Nanay Nelly, prayer meeting po doon sa Lemery, sabihin na natin 6 ng gabi. Pero si Nanay Nelly, alas 3 pa lang ng Miyerkules, nandun na. Excited. Diba? Si Nanay Nelly, ilang taon na? I think 88 years old. Ganun po ang edad ni Nanay Nelly. Nanay po ni Brother Renner Ilagan. 88 years old. On time. Nakakalungkot kung sino yung malakas, kung sino yung may sasakyan, sila yung nalilate. Amen? Mga kapatid, mga minamahal, in times like this, we need surveying, forsake not our assembly. At sana sa ating pagsamba, tuwing prayer meeting, at tuwing araw po ng linggo, huwag naman sana tayong late. Bakit sa school? On time kayo. Bakit sa trabaho? On time kayo. Bakit sa pakikipag-date? On time din kayo. Diba? Advance pa. Pero sa trabaho, ay sa pagsamba, sa prayer meeting, na-late ng iba. Mga kapatid, mga minamahal, sana every Sunday, before 9, diba? Sana before 9 ay nasa bahay-sambahan na ang mga Kristiyano. Pahalagahan din po ang Sunday School. Amen? Sapagkat salita ng Diyos ang itinuturo pa rin sa Sunday School. At sana din po sa mga pumapasok sa BI. Diba? Wala talaga akong magagawa kung talagang very late na yung labas sa school. Talagang malilate po yun. Yun po ay talagang maunawaan na po yun. Diba? Siyempre, nakapasok. Siyempre, malayo din naman ang school na pinanggagalingan. Pero sana naman, doon sa makakaaga talaga ng pasok, huwag nating hayaan na tayo ay laging late. Tandaan po natin, ito po ay gawain o ministry ito ni Kristo. Ang sa BI, yung pong BI, yan po ay sa Panginoon din. Prayer meeting, Sunday, ito po ay sa Diyos. Kaya be on time. Gumising tayo ng maaga. In times like this, we need surveying, forsake not our assembly. Mga kapatid, mga minamahal, ibigay na po natin ang ating the best. Tayo po ay tunay nasa mga huling araw na po tayo. At babalik na po ang ating Panginoon. Meron na ba tayo nagawa? Meron na ba tayo naging bunga sa Panginoon? Hinahanap sa atin, hahanapin to sa atin ng Panginoon, na tayo ay mayroong bunga. Ang sabi po ng Panginoon Jesus sa Matthew 28, verse 19, tingnan po natin, Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Mga kapatid, mga minamahal, hindi lamang po ito sa mga alagad, sapagkat kung ito po sa mga alagad lamang sa mga disipulo ni Kristo,
hindi po makakarating dito ang salvation. Hindi po makakarating dito ang gospel. Amen? Sapagkat ang mga alagad na ito, limited ang buhay. Nakatakda din sa kanila ang kamatayan. So kung hindi nagpatuloy, kung hindi nagbahagi yung mga naligtas, kung hindi nagbahagi ng kaligtasan yung mga naturuan ng salita ng Diyos, ibig sabihin, putol na ang gawain. Wala na maliligtas. Amen? Kaya, mga kapatid, yung pong Great Commission na ito ay para sa ating lahat. Para sa mga naligtas, para sa mga tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi lamang ito sa mga alagad, hindi lamang ito sa mga worker, hindi lamang ito sa mga pastor. Amen? Eh, ang daming pilosopo. Ang katwiran nila, sino ba ang kausap dyan ni Kristo? Tingnan mga alagad. At gamitin din natin yung sinasabing John 15:16, "Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you, that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain. And whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it you." So sasabihin nila, sino ba kausap dyan ni Kristo? Di ba yung mga taga-Israel, mga Hudyo, mga alagad pa rin? So mga kapatid, mga minamahal, limited ang buhay nila. Di ba? Sila po'y wala na. At kung hindi nagpatuloy yung mga nabahagi na ng salita ng Diyos, kung hindi nagpatuloy yung mga naligtas at nagbahagi din ng kaligtasan, nasan kaya tayo ngayon? Nasan tayo ngayon? Amen? In times like this, we need soul winning. Forsake not our assembly. Tayo dito. Tayo po yung bumiti. Tayo po yung nanalangin. Maraming Diyos sa langit. Muli, kami po ay nagpupulit, nagpapasalamat sa inyo pong banal na salita ng lahat po. Salamat sa kaligtasan na inyo pong kaloob sa amin. Salamat na kami po inyo po inahon doon po sa maling katuruan na aming po nakabis na. Nawa po Panginoon ang kaligtasan na meron po kami ngayon. Sa panahon ito, nawa magkaroon kami ng init at maging masigasig po kami sa pagbabahagi ng inyong banal na salita sa pag-aakay po ng kaluluwa. Gamitin ko pong patuloy ang aming katawan, ang buhay na ito na inyong pong kaloob. Nawa ito po'y patuloy na maging kagamit-gamit sa inyong gawain at sa inyong pong kaluwalhatian. Sa gabing ito, dalangin din po namin naman, ligawan mo po sa bansang Israel, sa Jerusalem, ang kapayapaan. At pagpalain mo po aming Diyos, si Missionary Pastor Joseph Soriano, na nandun po sa bansang Israel. At dalangin din po namin sa gabi ito, patuloy mo po igawad sa bansang ito ang kapayapaan. Pangunahan ang mga nanunungkulan sa bansang ito. Mula sa pinakamataas, kay President Bongbong Marcos, hanggang sa pinakamababa, hanggang sa kapitan del barrio, hanggang sa mga konsehal ng barangay. Pangunahan mo po sila, aming Diyos. Bigyan mo po sila ng knowledge at wisdom. Itama mo po ang kanilang puso. Bakit sila ay nasa posisyon? Bakit sila ay nasa paglilingkod sa bayan? Nawa sila po ay maglingkod na may katapatan. Maglingkod po sila ng buong puso. Nawa hindi sila naglilingkod ng dahil lamang sa pera. Ganon din po sa aming pong buhay. Bilang kami mga Kristiyano at naglilingkod sa iyo. Nawa kami po ay maglingkod sa iyo ng buong puso, hindi dahil sa pera. Hindi dahil sa anumang bagay na aming pong matatanggap mula sa iyo. Nawa ang aming paglilingkod, bukal sa aming puso, maglingkod kami na may katapatan. Ibinabalik ko po sa iyo, Ama, lahat ng papurit na sa salamat. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen.